Gusto ko lang ibahagi sa mga baguhan guys kung paano tayo magkabit ng ating NPN sensor. Itong NPN sensor natin guys ay normally open. Yan ang gusto kong ituro sa mga baguhan kung paano natin ikabit sa ating 3-phase motor. Katunayan guys, may mga video na ako nito, kaya lang siguro sa dami ko ng video natabunan na. Kaya nga mayroong nag-PM sa akin, nag-request kung paano daw ikabit ang sensor sa ating 3-phase motor. Dahil dito sa Pilipinas guys, sa bahay, ang ating power supply ay line at saka neutral. Kaya gumamit tayo ng capacitor para mapatakbo natin ang ating 3-phase motor. Para lubos yung maunawaan guys, pag-aralan natin yung diagram. Ito na yung diagram niya guys kung paano ikabit ang ating NPN sensor. Ito na yung pamagat niya guys, 3-phase motor, single-phase power supply using sensor with motor. Ito na yung 3-phase motor natin guys na 1.5 HP. Ang delta nito ay 220 volt 3-phase. Ang 380 nito 3-phase, yun na yung Y connection. So ang motor na ating connection guys ay delta connection. Ang diagram na ito guys ay ito na yung kalalabasan niya. Mayroon na siyang wiring. Ito na yung wiring sa ating diagram na ito. Bago natin pag-aralan ng diagram guys, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Ito na yung power supply natin. Ito na siya. Ito na yung power supply natin. Ito na siya. Ang input niya ay 220 volts dito. Tapos ang output naman niya ay 24 volts DC. Tapos ito naman yung relay natin na 24 volts. Ito na siya. Magnetic contactor natin. Ito na siya. Tapos 45 microfarads natin na running capacitor. Ito na siya para sa ating motor. Tapos 3-phase motor natin. Ito na siya, no. Ang contact nito guys ay ito na yung sa taas, no. Tapos papunta sa overload natin. Tapos ito yung overload contact niya, normally closed. Ito naman yung sa relay natin na normally open. Ngayon guys, pag-aralan natin ang function nito. Pag i-on natin itong circuit breaker guys, magkakaroon ng power to ngayon ang ating sensor. Dahil ang sensor natin, proximity sensor guys, kahit ano, kaya niyang i-sense. Ngayon, pag makasense ito guys, pag makasense ito, gagana ngayon ang relay natin, no? Mag-a-activate ang relay. Pag-activate ng relay natin guys, i-close to ng relay. Ang kuryente ngayon, dadaloy din dito, no? Kung makikita natin. So magkakaroon din ng power ang ating magnetic contactor, no? Pag magkaroon ng power ang magnetic contactor guys, mag-close ito. Gagana ngayon ang 3-phase motor natin. Kung makikita natin guys, no? Pag nakasense itong sensor natin. Ngayon guys, pag hindi makasense yung sensor natin dahil wala siyang maintaining contact, mamamatay ngayon ang relay natin. Pagpatay ng relay natin guys, mag-open to. Mamamatay naman ang magnetic contactor natin. Pagpatay ng magnetic contactor natin guys, mag-open naman ang contact nito sa contactor natin. Pag open yan guys, mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin. So ganun lang ang function niya guys, ganun kasimple at ganun kadali. Tapos ngayon, ito na yung diagram niya. Halimbawa ngayon, kung gumana naman ang magnetic contactor natin, o nag-close ito, pag mag-trip ito guys, mamamatay din ang magnetic contactor natin. Pagpatay ng magnetic contactor natin, mag-open naman ito. Ito kasi guys, naka-jumper to, naka-jumper papunta dyan. Ayusin lang natin. Bali naka-jumper ito pag ganun. Bali naka-jumper ito guys, no? Hindi siya naka-connect dito para sa ating main. Ito naman ay A1, A2. A1, A2 yan. Sa ating coil yan. So ngayon guys, itry natin ngayon na ating paganahin ang ating 3-phase motor. Ngayon, i-on natin tong circuit breaker. Ayan, naka-on na. Lahat ng object ating itry. I-try natin sa metal guys. Kung makadetect siya guys, gagana ang 3-phase motor natin. I-try natin ito, itong metal. Ayan, gumana siya. Ngayon, pagtanggalin natin itong metal guys, pag hindi maka-sense ang ating sensor, mamamatay. Dahil ang sensor natin ay 10 cm lang ang kaya niyang ma-sense. Ito guys ay proximity sensor. Ilagay natin dito proximity. Ito naman, i-try natin tong rubber. Pag ma-sense niya guys, dahil 10 cm ang kanyang ma-sense, gagana ngayon siya, no? Lahat kasi ay kaya niyang i-sense. Gagana ang motor natin. Pag hindi siya makasense, mamamatay. Ngayon, i-try naman natin tong plastic, itong pilot pen. I-try natin kung gagana ba. Ayan, gumana ang 3-phase motor natin, no? Pag ma-sense niya itong pilot pen. Pag hindi niya ma-sense, mamamatay.
I-try naman natin tong leather. Itong leather na ito. I-try natin kung kaya ba niyang masense. Ayan, kaya niyang masense guys. Kung makikita natin. Kaya niyang isense ang leather. Ngayon, pag tanggalin natin, mamamatay. Try natin tong cloth kung kaya ba niyang isense. Ayan, kaya niyang isense guys, no? Kung makikita natin. Kaya niyang isense. Kahit itong kamay guys, kaya din niyang isense. Ayan. Kung makikita natin. Yun ang function niya guys. Pag alisin natin ang object, mamamatay. Dahil wala siyang maintaining contact. Kung makikita natin, no? Ganun ang function niya guys. Try natin tong cellphone. Pag matrace up niya, gagana siya. Ayan, no? Kung makikita natin. Kahit cellphone guys, pag matrace up niya, gagana siya. Kung makikita natin, no? Try natin tong cellophane. Kaya din niyang i-trace up, no? Kung makikita natin. Ayan. Kaya niyang i-trace up. Yun kasi ang proximity sensor natin. Kung makikita natin, no? Pag hindi niya ma-sense, mamamatay. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.